dahil nandito ng ating doktor ng bayan at ako excited na rin. Okay? Ano nga ba ang nararamdaman ng taong namamaga, 'di ba? Yung lapay o yung tinatawag nating pancreas. Yung mga triggers niyan, meron ba? Anong dahilan? Bakit namamaga yan? At nagkakaroon tayo ng tinatawag na pancreatitis. Alamin na natin, ano nga ba yan? Okay? Ang makakasama ho natin na Pinoy MD sa Double B this morning ay isang gastroenterologist at interventional endoscopist ang ating pong Pinoy MD this Saturday morning. Siya po si Dr. Ruter Maralit at siya po ay isang former president din ng Philippine Society of Digestive Endoscopy noong 2024 until 2025. Kasalukuyan po siyang Clinical Associate Professor and Medical Specialist 3 at Training Officer din sa Advanced and Therapeutic Endoscopy sa Division of Gastroenterology ng UPPGH. Natapos po ni Doc Maralit ang fellowship niya sa Interventional Endoscopy mula sa National University Hospital sa Singapore at ang kanyang residency sa gastroenterology at kursong Doctor of Medicine ay natapos naman po niya mula sa UP Manila. Ang ganda ng credentials, kaya makinig tayo kasi gagabayan ho tayo ng husto ng ating doktor ng bayan this Saturday morning. I-welcome na natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Ruter Maralit. Magandang umaga, Doc. The doctor is in. Good morning, Miss Connie. Yan. Good morning, Doc. Ito, gustong-gusto nating mapagtuunan ng pansin, syempre, ang ating lapay. Kasi minsan parang, di ba, marami tayong naririnig na sumasakit. Ito biglaan, parang ganyan na namamagana pala. So, unang-una, tanungin ko muna para dun sa mga hindi po nakakaalam pa. Ano ba ang function? Ano ang trabaho ng lapay natin? So, sobrang importante ng pancreas. Ang pagkakaintindi ng mga tao, ang sikmura yung tumutunaw ng pagkain. Actually, ang trabaho ng sikmura, tagadurog. Dahil sa asido. But ang ating pancreas may dalawang main functions. Una, yung digestive, siya yung tagalusaw ng pagkain. So that's why, importante kasi para matunaw yung mga kinakain natin, siya yung tumutunaw. Siya nagpo-provide ng lipase, mga enzymes ito na tagalusaw ng pagkain. Yung pangalawang importanteng ginagawa ng lapay ay yung tinatawag na hormonal or yung endocrine functions. Sa kanya nanggagaling ang insulin. Yes. So kung halimbawa meron kang problema sa, kunyari insulin resistant ka, automatic ba yan? May problema ka sa lapay? One of the main problems talaga ng pancreas is pagka nagkukulang siya ng ginagawa. So yes, ang isa sa manifestations is kaya ka nagkaka-diabetes, kulang yung ginagawa ng lapay or may resistensya yung katawan na tanggapin yung insulin ginagawa ng lapay. Oh my goodness, yun pala yun. Ang daming naisip ko na bigla ng mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. Pag ganun, hindi ba? O isa na dyan yung tinatawag nating pancreatitis. Yes. Doc, explain naman. Kasi sinasabi lang namamaga ang ating lapay pagka may pancreatitis. Yun lang ba talaga? Yes, yung word na itis sa dulo, yun talaga ang ibig sabihin nun, namamaga. Kaya pagka namamaga, pancreatitis, kunwari, ang example na ginagamit ko, pag namamaga si appendicitis. Basta may itis. Itis namamaga. So, ang acute pancreatitis, di bigla ang pamamaga ng lapay. So, ang acute pancreatitis ay biglaan kang nakakaramdam ng matinding sakit ng gitna ng sikmura. Na tumatagos sa likod. Oh, so hindi ito yung typical na parang sinisikmura ka dahil sa acid reflux or 'di ba yung mga ganyan or meron kang ulcer, mga ganyan, parang yun na correlate minsan, 'di ba? Ang pancreatitis, pag naranasan ito, wag naman sana ng ating mga kababayan, isang matinding pain. Kumbaga kung may score, sharp, no? Ang tawag namin, nagdi-drill, boring, papunta sa likod. Grabe. Tapos ang score niyan, usually, kung 10, ang pinakamatindi, 10/10 ang pain. So talagang emergency case ito malamang, ano? Talagang sa sakit, mapapapunta ka sa emergency room. Yes. Ganong wala pa akong klase. kilalang nagtitiis ng husto na hindi nagpapapunta sa Kahit ospital. na yung may mataas na pain tolerance. Yes, kasi imaginein mo, Connie, pwede niyang lusawin pati yung pancreas. Kasi yun yung function ng pancreas. Oo. So, okay.
pagka ganyan na yung kondisyon, syempre dadalhin natin ang ating pasyente, no, sa ospital. Meron pa bang kaagad na first aid muna bago tayo makapunta ng ospital? Well, ang unang gagawin natin is wag munang pakainin, Oo. no? Yung pasyente kasi nasi-stimulate or pag kumakain sila lalong sumasakit. Oo. So dinadala natin, ang purpose is hindi mo napapakainin. Okay. Yun muna. Tapos, yes, Kahit tubig. yes, Okay. kung meron silang access to a safe na pain medications, pwedeng ibigay yon habang dinadala sa ospital. Like, ito hong mga pain medications, yung mga over-the-counter lang. Wag over the counter. wag. So ang Okay. safe siguro kung kahit ng paracetamol muna. Okay. Kasi itong iba, nakaagulo yung mga ibang ordinaryong pain Oo, medications. oo. Lalong maguguluhan kung sikmura na ba or pancreas. Kasi baka naman mask niya, yung pain, hindi na rin mas baka naman, di ba, pauwiin lang sabihin, wala na pala akong sakit eh. Yung nakikita namin usually, Miss Connie, is pag sumakit, hindi kaya ng ibang pain relief. Yun yung clue sa amin. Grabe, parang umiiyak yung pasyente. First time nilang maranasan na ganito kasakit. Mm-mm. Kaya naman kahit madaling araw pupunta yan, kahit oras ng trabaho, hindi nila makakapagtrabaho. Oo. Pupunta talaga ng ospital. Okay, ano ang nagiging cause? Bakit tayo nagkakaroon ng problema sa lapay or yung itis na pancreatitis na pamamaga? Yeah. So there are 3 main reasons for pancreatitis. Ang una, ang pinakamadalas, bato sa abdo or gallstone. Gallstones. Yes. Meron palang Yan. connection. So Okay. pangalawa naman is alak. Alak. So alcoholic pancreatitis. Okay. And ang pangatlo, yung mataas na triglycerides, isa sa mga parte ng cholesterol natin. Oo, Sobrang taas na triglycerides. Yung tatlo, yung pinakamadalas na dahilan. tatlo yan. Okay. Mm. So, pagka yung triglycerides natin, ito cholesterol to, hindi ba, Doc? Yes. So, kailangan, in other words, kailangan natin makontrol lahat ng ito. Yung mga main factors kung bakit sumasakit ang ating lapay. Yung namang triglycerides, may level yon. Oo. Pagka mahigit 700 na. Ay, grabe naman yun. So yun naman. Hindi naman porket mataas ang Baka naman triglycerides. ma-stroke ka na. Yes. Pag ganun, di So ba? usually naman hindi ganoon ka yung sobrang taas na triglycerides. So yun. Oo. Pero mas madalas talaga namin nakikita ngayon is gallstone pancreatitis, yung bato sa abdo. Okay, bakit ba tayo nagkakaroon? Sige, kukonekta ko na, Doc, ha? Yung bato sa abdo, bakit nagkakabato ang abdo? Okay. So, ang komplikado yung sagot, but there are main reasons kung bakit naka-gallstones. There are 5. Ang tawag namin 5 Fs. Una, Okay. female. Oh, Mas madalas mas ang madalas. bato sa abdo sa mga babae. ganun. Pangalawa, edad, 40. So, Mm-mm. 40 pataas, nakikita na natin ang gallstones. Number 3 is fertile. Okay. So, ibig sabihin, ito yung during the reproductive years of yes, females. reproductive health niya. oo. Number 4, sorry for the word, F is fat. So, Mas sobra sa mataas ang timbang, oo. mas mataas ang risk. At ang panglima, family history. So napapasa rin ba Yes, ito? may genetic component yung Okay. gallstone formation. Okay, kung may genetic itong sabihin na natin yung sa gallstones, yung sa abdo, yung pancreatitis, meron din ba Ang yan? nangyayari kasi, yung genetic Miss factor? Connie, is pagka may gallstones ka, pwedeng yung maliliit na bato na yon, we call it microlithiasis, pwedeng malaglag yun dun sa collecting tubes, na yun yung bumabara sa daanan ng pancreas. Oo, oo. Kaya siya namamaga. Okay. So that's why, lalo na ngayon sa mga kabataan natin, the fast food generation, Yan, oo. yung mga super and ultra Processed. processed Oo, food na oo. nakikita natin. Yan. So, yun yung mga factors kung bakit pwede ka rin magka-gallstones, no? Yes. So, yes. sa pagkain. Pagkain talaga. Okay. Lalo na sa generation ng mga kabataan ngayon. Kasi they love the cup noodles, Oh, yung mga naku. yung mga pansit canton. Huwagan ko yung anak ko. Kasi talagang yan, di ba, yung mga gusto nila yung parang mabilisan, malasa, amoy pa lang, di ba, ng mga Yes, noodles kasi na yan tapos eh. soothing kasi Di ba? mainit. Mainit, So, yeah. oo. So, sige, ingatan ho natin yung ating mga anak pala sa mga cup noodles na yan, ano? Or fast food and processed foods, okay? Pero ang siguro magandang itanong din, Doc, may iwasan yan, syempre, may iwasan. Pero yung pagtanda ba, kasi sinasabi nila dumadami rin talaga habang tumatanda yung mga sakit na meron tayo sa lapay, okay? Yes. Bakit anong age naman ang sabi nyo nga 40, female. Pero bakit
pagdating sa ganung edad, bakit medyo nagkakaroon na ng mataas na incidence? Maybe siguro nagkakamali na yung ating katawan sa pagproseso. So, kasi doon na rin lumalabas di ba? Nakikita mo naman ang gallstone, mas matanda natin nakikita. Yung alak na bisyo, mas Ayan. nakikita natin habang nagkakaedad. Oo. Yung problema sa kolesterol, mas nakikita rin Yes. So, natin yun na nga, habang no? nagkakaedad. Tama Yes. naman. Mm-mm. So, it's catching up, 'di ba, doon sa ating mga condition. Ang napapansin namin yung early onset, doon kami ginugulat. Bakit meron? Kasi ang dami naming mga pasyente may bato sa abdo at their 20s. Ganun ba? Nagugulat kami. Oo. Sabi namin, saan galing? Anong cause abdo? Sa gallstones is because of, ang nakita lang namin is the diet. Kasi The ito, diet, yung iba okay. dito, payat, bata pa. Oo. Recently, last 2 weeks ago, meron akong batang ginawa yung tinatawag na procedure namin na ERCP. At at 12-year-old, meron na siyang bato sa abdo. So parang So it's really the diet food. Oo, talaga. yung ating pinapakain din sa anak natin pala. Lalo na kung bata, nakakatakot, no? Yung pain nun, di ba? Gaano katagal ang gamutan nito, if ever? ang pancreatitis requires hospitalization. Gallstone per se, hanggat hindi siya nagkakos ng sintomas, hindi siya sumasakit, hindi siya sobrang laki, pwede pa siyang bantayan. Okay. So, ang kailangan lang natin pag may bato, bawasan yung mataba at mamantikang pagkain. Oo. Pero sa pancreatitis, yan, ina-admit namin yan. Tapos Gaano katagal? Depende sa severity, Ma'am Connie. So, Oo. there are 3 types, mild, moderate, and severe. Yung mild, usually within 7 days napapauwi namin. Pero yung moderate and severe, kasi walang cure ang pancreatitis. So walang cure. So once you have it, you have it. Yes. Kahit natanggalin na yung abdo? Gumagaling naman ang pancreatitis, pero kailangan mo siyang pagalingin. So, ang nangyayari kasi is you support lang. Para siyang, kunwari, parang dengue. Pag nagkaroon ka ng dengue, wala namang gamot sa dengue. Yes, Di ba, yes, bibigyan oo. mo ng swero, Yes. paracetamol pag Papagalingin mo nilalagnat. lang, papalakasin Ang yung immune system. pancreatitis, kukontrolin mo yung pain, hindi mo muna papakainin yung pasyente at papainumin, swero. Oo, swero. Pag gumaling yon, hahalamin mo naman bakit siya nagkaroon. Kung may gallstone, naku, papatanggal natin yung abdo. Yun nga. So pag tinanggal, doesn't necessarily follow, nagagaling agad yung lapay. Yes. Once you have it, you have it. You Parang have it. ganon. Pero pag gumaling ka naman, gumagaling naman. Yun lang kasi no-hospital ka eh. Oo. So, kaya... At sabi nyo, masakit, di ba? Sobrang sakit. Oo. Bakit ba ina-advise nung ilan sa mga doktor, kasi uso ngayon, di ba, yung mga peptide, yung mga kung ano-ano mga terseptide, bakit ina-advise na magpa-check up ka muna kung may pancreatitis ka? Meron bang correlation yon or effect na masama? So, dahil dun sa mga tirzepatide yan, yung mga usong diet na gamot, nag-re-increase ang risk ng gallstones. Ayun. So, that's why pinapacheck sa amin kung may history na ng pancreatitis at may history ng Ayan. gallstones. Kasi nag-i-increase. Yes, Okay. dumadami or lumalaki yung mga bato, tumataas ang risk ng Bakit pancreatitis. ganon? Because Walang connection sa terseptide or sa ano? ang Or yung ginagawa mga kasi in-inject? ng mga gamot na to, pinapabagal yung digestion. So, ibig sabihin, hindi ka gaganahang kumain. So, Oo. ngayon, lumalapot ngayon yung bile, yung papaitan sa abdo dahil hindi nagagamit. So, parang yung tinatawag nating concept na supersaturation. Okay. Dahil hindi nagagamit yung abdo, naiipon, nag-stagnate. Okay. So, parang lumalapot, mas Oo. nagpo-form ng stones. Parang sumasakit tuloy. Wag naman. Huwag naman. At least nandiyan ka na, Doc. Pero alam mo, Doc, ang sinasabi kasi nila, 'di ba, yung mga nagda-diet din. Sabi nyo, pagka hindi masyadong gumagana or hindi na function masyado ang lapay natin, dun siya nagkakaproblema. Yes. So, yung mga UMAD, 1 meal a day, yung mga fasting, may connection ba din yan? Indirectly sa pancreatitis, yes, and sa pancreas. Ganun din sa gallstones. Ako, ang advice ko sa mga pasyente, lalo na pag may bato sa abdo, dalawa. Una, iwasan yung mataba at mamantika, bawasan. Hindi naman bawal, pero pinagbabawal ko yung matagal na fasting unless for medical reasons. Oo. Kasi nga, yung concept na lumalapot yung abdo, mas nagkaka-stones, pag nagkaka-stones, pwede ka talagang malaglagan ng bato, and then pancreatitis. Kaya pala sinasabi nila, ang fasting, hindi siya pwedeng matagalan, no? Not for all. Not for all. Not for all, Not for yes. all. Pagka ikaw ay accustomed at may gabay naman ng doktor, pwede. Yes. Okay.
Okay. So ito sa lahat ng mga napapag-usapan natin, baka naman may mga natatakot na dyan. Wag po. Huwag kayong matakot. Ang sinasabi lang ho namin dito, gabay, no? Yes. Para hindi nga tayo magkaroon ng pancreatitis. Tamang diet is always something that we encourage. Parang gusto natin, bawasan. Lahat naman tayo kumakain ng konting taba, kailangan din natin yun. Pero hanggat maaari, kunwari ako pag nag-aadobo, ang encourage ko sa mga pasyente, freezer nyo muna. Tanggalin nyo na Tapos tanggalin nyo yung sebo Yun yung bago nyo masarap, no? iinit. Hindi, wag na nga. O, minsan-minsan lang naman. Erase. Pero pag ikaw ba ay may fatty liver, kasama din ba yan sa makaka-apekto sa ating lapay? Hindi naman Hindi directly, naman. pero yung fatty liver increases the risk of gallstone. Ayun na nga, kaya Kaya, connecta rin yes, siya. yes. Ang galing Ano ni ba Lord, yan? dinesign niya yun na Oo. sunod-sunod. Ito, Ang magkakakonekta galing talaga. Oo. So, So, okay, will it help? Kunyari, ako ay kakain ng few meals na frequent meals in a day, pero small lang ang portion. that's one of the better diets. Ayan, tingnan nyo, Yeah. alam na natin. Yeah. Kasi parang na-proportion mo, Oo. tapos hindi ka sumosobra at hindi ka nagugutom. Tama. Dahil Oo. kumakain ka So- frequently. So, Yes. ibig sabihin, ang kailangan natin gawin, hindi pala tamad si lapay. Kailangan niya may ginagawa. Yes, Oo. yun yung trabaho niya Tagalusaw siya ng pagkain. So Oo. pag hindi siya nagtatrabaho, dun mo binibigyan ng problema. Baka mamaya, dun siya Lumakot. magkamali. O, yun. So, kailangan natin small, frequent meals, no? Yes. Wag yung lamon bawat kain. Okay? Yan, isang risk factor yan ng pancreatitis, yung sudden fatty eating. Oh, yun Yeah. din. So, So, buffet eating. buffet eating. So, siguro yung ano lang, yung kaya mong i-digest for the day, no, Doc? At saka Yes. makakatulong, syempre, exercise. Yes. O, yun pa rin no? Babalik pa rin tayo sa balik dun basic, sa lifestyle. Grabe talaga. So, yung pananakit ng tiyan, basta nagre-radiate yung pain hanggang likod, na hindi mo kaya, 10 out of 10, yung tipo mapapasugod ka sa emergency room, yan ang pancreatitis. Pancreatitis. Hindi tayo magkakamali dyan. Hindi ka magkakamali. Kasi pag nakita namin, naaawa kami sa'yo, bibigay agad kami ng pain reliever. Pilipit to death. Parang ganyan ang dating. Yes, walang, Oo. yung usually naka-lean forward yung mga yan kasi sobrang sakit. Sobrang sakit. So, Mm-mm. hindi ka makaka-function. Ganon Hindi. talaga. Okay. Kasi yung ilan ng pasyente ko Mm. ngayon na may pancreatitis recently lang. So talagang hindi ka na makaka-function. Oo. Ano yung chronic pancreatitis? Okay. Ano ba yan? Kaibahan niya dun sa pancreatitis lamang? Oo. Ang gandang tanong. Yung chronic pancreatitis naman, meron ng nasisira na yung pancreas. So meron ng structural damage. Okay. So para masabing may chronic pancreatitis, hindi na makagalaw ng maayos si pancreas kasi damage na siya. damage na Parang- siya. So, pag na-damage siya, ibig sabihin, madalas kasing nangyayari Yes. yung kanyang problema. Yes, paulit-ulit ka Paulit-ulit nagkaka-pancreatitis na yan. So, pagka ganyan na mawala ang pancreatitis, yung lapay, sorry yung lapay natin, ano ang effect? Kasi natatanggal ba ang lapay? O No, we nalulusaw are ba not yan? capable of surviving pag wala tayong okay, lapay. wala. Okay, So, sorry may naman. may minimum tayong Oo. requirement. Okay. But as long as you have more than 10% of your pancreas na gumagana, kaya pa niyang gumana. So, ibig sabihin, nalulusaw din siya? Yes, yun yung isa sa kinakatakutan namin Nakakatakot complication. naman Pwede yan. niyang lusawin yung sarili niya Mm-mm. and each other, yung mga karatig na organs. Okay, you mentioned na hindi tayo magsusurvive without our lapay. Yes. Kung wala hong lapay tayo, hindi tayo mabubuhay. Hindi siya compatible with life. Oh, Mm-mm. pero Kailangan natin ng minimum function. so ng kailangan pancreas. ingatan. Ganun siya ka-importante, kundi tigo na, ganon, di ba? Ganon ba yun? O yan ha, mga kapuso ha, kailangan natin alagaan ang ating lapay. Iwas tayo sa matataba ng mga pagkain, no, para hindi tumaas ang ating cholesterol or triglycerides. Yes. And then, yung alak, Alak. ay paninigarilyo. Paninigarilyo also increases but hindi siya kasama sa top 5. Oo, But yes, it Kasama rin increases siya. and it increases the risk of pancreatic cancer. Ayun din. Mm. Ayun ba, mamaya pagkabalik natin, pag-usapan natin, ano naman yung pancreatic cancer? Yan ba yung tipong malulusaw na? Palusaw na? Ano? Alamin natin yan mamaya. Tuloy-tuloy na ho ang ating usapan pa rin sa ating lapay o pancreatitis. Ayaw natin yan. Naku, napakahirap pala magkaroon ng sakit na pancreatitis. Kaya, Doc, ito na yung mga tanong natin. Kanina, nabitin natin, yung cancer sa pancreas natin, kailan masasabi na maaring ikaw maging predisposed dyan? So, ang
pancreatic cancer talaga nakikita namin because of age. Ah. And yung iba may genetic component na mamana nila. Namamana rin Oo. yan. Malaking epekto talaga din yung sigarilyo. Okay. And yung chronic pancreatitis, buti na lang hindi madalas ang chronic pancreatitis. But chronic pancreatitis, nagkukos din siya ng pancreatic cancer. So, ang pancreatitis dito sa atin po, sa Pilipinas, as with siguro yung mga studies, baka may datos po kayo, hindi ganun kataas. Ang acute pancreatitis ay way mas madalas than chronic. Okay. Kasi hindi naman porket nagka-acute ka, magiging chronic siya. na. Yung Madalas paulit-ulit. naman, pag gumaling na yung pamamaga ng lapay, at Natututo naayos, na. yes, Sa natututo sakit. na yung mga pasyente, nadadala na. Dahil sa sakit nun, di ba? Oo, Madadala ka eh. talaga. Ito po, naku, ang dami na nating tanong. Hindi ho namin kayo tinatako. Baka natakot sila, ang dami na nagtanong tuloy. Ito po, mula kay 6409. Pwede po bang magkaroon ng transplant sa pancreas? Sa ngayon, wala pa ako nababalitaan na nagagawa ang pancreas transplant. Oo. Madalas naman kasi Pero sa ibang nasi-save. bansa, wala. Kahit sa ibang bansa, hindi pa nagagawa. Nasa-save. No? Nasi-save ang That's pancreas good, as oo. much as possible. Ito po, good morning. Malaki po ba ang chance magka-pancreatitis kung wala ka ng gallbladder? Mula kay Joel Navarro ng Pampanga. Mas mababa kasi excuse me. Okay Mas lang. mababa kasi natanggal na natin yung gallbladder, pero yung risk of magkaroon ng pancreatitis kung babalik ka sa high and oil and fat, yes. pwede pa rin. So, hindi talaga good yun, na pagkain. And unfortunately, ang ating mga pagkain Pinoy, madalas fatty and oily Yun din talaga. yata yung secret ingredient nila. Nako, wag naman po. Ayan din ang tanong ni 8878. Sabi niya, pag natanggal na yung abdo, kasi natanggal na dahil sa gallstones, mataas pa rin ba yung risk ng pancreatitis? So, baliktad. Mas mababa, Mas mababa. pero wag silang iinom ng alak. Bakit? Kasi 'di ba the second most common cause is alcohol pancreatitis. Oh, no. Wala ka ng gallbladder, so yun na yung susunod na pwedeng mag-expose sa'yo sa pancreatitis. Ayan, ingat na tayo sa mga manginginom. Good morning. Ingat po kayo. Mula kay 2600, may problema po ba ako sa pancreas? Dahil minsan akong tumaas ang sugar ng 487 at halos doble sa normal ng aking triglycerides. Nagdoble na. Eh. Mula po yan kay Rosario ng Laguna. Salamat. So baka po may risk siya sa diabetes. So diabetes per se is not just a pancreas problem. So it's a systemic buong katawan. Ang manifestation lang tumataas ang sugar. And cholesterol is also not just a function of the pancreas. So ano rin siya? Systemic. So baka may diabetes at mataas na Ayun na cholesterol na rin. kailangan gamutin. At saka baka hindi na-overlook no for a long time, hindi yes. nagamot. Pagka Ganun ba? mataas na patuloy, malamang baka may diabetes risk factors. I diba? see. Okay. Ito naman, ang ganda rin tanong ni 8287. Miss Connie, may pamangkin daw siya na na-diagnose ng stage 4 cancer sa lapay. Seaman siya at regular yung medical test bago sumampa, pero hindi po ba yun na-detect sa blood test? Maraming salamat mula kay Rico Castano. Salamat sa tanong. Unfortunately, sa blood test, wala kaming So, ano siya imaging. Imaging. Imaging Okay. siya So, nakikita. sa ultrasound, ano ba siya? Parang- Depende sa location, but ultrasound is a good test as a start. Ay, sa start. Yeah. Okay. Alright, mula kay 9215. Good morning, Connie. Pakitanong po kay Doc kung nasaan ang lapay sa loob ng katawan. Sumasakit kasi ang tapat ng pusod ko. Ayan, Doc, sige. Very good question. Ang Oo. ganda ng tanong. Ang Tama. lapay ay nasa ibabaw lang ng spinal cord at nasa likod ng stomach. Okay. So, kaya siya dito ang sakit. sa pero- sikmura. Sa may sikmura. Kasi nasa ibabaw ang sikmura, sa likod nun yung Oo, lapay. ayan. At nasa ibabaw ang lapay ng spinal cord, yung buto natin, yes. vertebra. Oo. So, kaya palikod ang sakit. Ganun pala. So, hindi pa akyat. Hindi from likod paharap, kundi from pataas, Sikmura, papalikod. pababa. Ayan. So, kung sumasakit ang inyong sikmura, hindi namin kayo tinatakot. Mm-hmm. Pero kung grabe, yung talagang Yes. mapapa-emergency room kayo, naku, malamang, yun na yun. Pag grabe, Pancreatitis. pancreas ang iisipin namin. Ah. Pagka pasumpong-sumpong, baka gastritis na mamagang naman. sikmura lang. Ayan, sige, ayan. Good morning. Ayan na nga, sabi ni 0114. Sumasakit po minsan yung kanang tagiliran. Tagiliran naman to. Lalo na kung binibend daw ang tuhod ko. Sa lapay po ba yun? Hindi. Ay, hindi po Basta sa sikmura part ang ating pong sikmura lapay. part papuntang likod. Yan. Ito, yung misis daw niya may 1.2 cm na na-diagnose na gallstone. Matutunaw pa ba yun? Okay, ang ganda ng mga tanong Oo, nila, no? So, talaga. sa gallstone, may gamot
para tunawin pero may limitasyon. Una, kailangan less than 1 centimeter lang yung bato at dapat nag-iisa. Okay. So, pag more than 1 centimeter, hindi na sulit gamutin para Ganon. tunawin. Okay, Yes. so anong kailangan nilang gawin? Pagka ganon, inoobserbahan na to. So, kasi kung walang sintomas, pwedeng Okay lang. bantayan. Basta, wag nang kumain ng mataba at mamantika. Bawasan na talaga. Ayan. At wag matagal nag-fasting. Ay, oo. Pagkain daw ba kailangan talagang bawasan? Hindi ba pwede? Hindi naman natin sinabing bawal. Sabi naman lang natin Pwedeng bawasan. Diba? bawasan, oo. Nag-aadobo pa rin ako. Diba? Basta in moderation. Yes. Tsaka wag lang yung parate, siguro, no? Yeah, Yun naman yun. yeah. Or sabayan natin ng healthy foods. Yes. Like, halimbawa, Fiber, Fiber, gulay, oo. prutas, yan. Okay, anak ko, yun talaga ang kailangan natin pala, no? Mm-mm. Pag may diabetes, anong chances na mahulog sa pancreatitis? Ha? Ano daw ang effect ng low carb diet sa pancreas? Ang dami niyang tanong. Sunod-sunod to, ha? Pakita lang po kayo, Doc. Anong pagkakaiba ng pain ng gallbladder stone at pancreatitis? 0493. Sa kanya lahat ng tanong, Doc. Tatlo Okay. yun. So yung unang tanong niya, ang diabetes ba nag-i-increase ng risk ng Oo. pancreatitis? Parang hindi naman. Hindi naman. Ng Okay. Diyos. Ano yung effect ng low carb diet sa pancreas? Parang ang low carb diet kasi isa sa lang mga enzymes is tagatunaw ng carbohydrates. Okay. Isa sa mga ginagawa. So wala naman. Wala Basta ang magandang diet actually ang low carb diet for many patients. So basta ginagawa ng tama. So tama lang dapat yung instructions. Okay. Ito yung sinasabi niya, pagkakaiba daw ng sakit or pain ng gallbladder stone sa pancreatitis. Ang gallstone pain, usually after kumain, lalo na medyo mataba or mamantika, nagsisimula siya either sa gitna pero pumupunta sa kanang bahagi ng tiyan at ito ay tumatagal na mahigit 1 oras. Pero dahan-dahan. So hindi siya katulad ng pancreatitis sa sudden, One time. biglaan, masakit na agad. Ito, dahan-dahan pero patagal ng patagal, tapos patuloy-tuloy. Ang gallstone. Yes, yan, yun ang oo. gallstone Basta pain. tandaan nyo lang, pagka 10 out of 10 ang sakit sa sikmura at tumatago sa likod, pancreatitis. Pancreatitis. Okay. Very good. Good. Ay, thank you. Professor natin. Mula kay 8608, good morning po, Doc. Yun po bang vitamins na D3 taken everyday can cause pancreatitis? Kasi daw may oil daw yung. Hindi naman. Hindi naman. D3 is an fat-soluble vitamin. Hindi naman. Okay. Okay. Baka iba naman to. Yung pag may cholesterol procedure na 500,000 daw ang price. Ganun ba? Meron bang ganun? O baka iba naman to. 9640. Baka sa ibang procedure yun. What is pancreatic cancer? Ayan. The deadliest cancer form ba ito? Didn't si Steve Jobs die yes. of this? Ayun. Meron ba? So yung mga sikat na tao nagkaroon ng 9712. pancreatic Oo. cancer, si the late Rudy Fernandez, Ah. Steve Jobs, no? So pancreatic cancer, katulad ng cancer sa ibang katawan, is bukol na tumubo sa lapay Oo. at kumakalat. Unfortunately, dahil ang lapay ay tagalusaw ng pagkain, sobrang sakit usually ng pancreatic cancer. Oo. Yan. Okay, so talagang pag ganyan, hindi ka na makaka-function, hindi ka makakakain, Yes. di ba? Pero pag naaga naming naabutan, mayroon pa rin na gumagaling sa pancreatic cancer. So, More or less, pag na-hospitalize ka na, Doc, ng how many days ba usual ang paggamot dyan? ang pancreatic cancer kasi pag na-detect namin ng stage 1, ang 5-year survival rate mga nasa 30%, 40%. So mataas pa rin. Oo. Basta ma-detect na maaga. Ang problem namin sa pancreas kasi nga nakatago siya, usually late namin siyang nadadiagnose. Tsaka minsan biglaan na nga, di ba? Yung So sakit, matahimik siya until mag-manifest na bukol na pala. Okay. Mula naman kay 0658, ito yung tanong ko kanina, baka hindi niya narinig, ulitin na lang natin. Yung fatty liver po ba nakaka-affect na magkaroon ng pancreatitis? Not directly, but it can increase the risk of gallstones kasi. Bakit kaya natanong niya to? Ito nagtataka ako. Mula kay 1705, may relation ba daw ang bangungot sa pancreatitis? Kay, Yes. Oo, yung isang aktor. Yes. Oo. So, Kay Rico yan before, yes, yun kay yung Rico sinasabi. yan. Pero, Ano kasi siya parang parang dung biopsy, nakita na Oo. dumugo yung pancreas. So, Oo. hemorrhagic pancreatitis. Okay. But hindi siya isa sa mga severe forms ng pancreatitis yung dumudugo. Buti na lang bihira naman namin makita Bakit yan. dumudugo, Doc? Kasi, di ba, tagalusaw siya. Kaya Okay. niyang lusawan yung paligid. May mga blood vessels sa paligid niya. So, pag tatamaan Natatamaan niya. yun, Mm-mm. dumudugo siya.
Okay, pero not very common. Not very common. And Wag naman once sana. dumugo yun, is it something serious, Doc? Yes, kasi alam namin na very aggressive yung disease. It can bleed. Meron akong pasyente, doktor siya, no? Sobrang nag-bleed, na-operahan para makontrol. Oo. Ang tagal namin sa ospital, 2 buwan. Oh, wow, ganong katagalan. Oo. Kasi komplikado nga. Dahil walang gamot, di ba? Pag nag-bleed Support inside, Yes. so it is very dangerous. Very dangerous, Oo, no? kasi baka yun nga. Mm. Ito naman, mula kay 0102. Good morning po, Ma'am Connie. Ask lang po, last time po kasi nakaranas daw siya ng severe pain sa mid-left part ng abdomen. Hindi siguro pancreas. Hindi. Huwag kayong mag-alala. Pagka sa mid-left, ano naman yun? Nandyan yung pwede ang stomach pa rin, pwede pa rin ang ating pali, yung spleen, Okay. at saka yung tinatawag nating colon or malaking bituka. Oh, yan. So, hindi siya pancreatitis. Unless nandun siya sa tail ng pancreas. Bihira yun. Bihira. Okay. 1446. Good morning, Ma'am Connie. Ask ko lang po, Doc, ano po ang test na dapat magawin to know kung normal at functional pa ang pancreas? So, ang pinaka-basic would be an ultrasound. No? Ultrasound. So, ultrasound of the pancreas. Kasama naman yun sa upper abdomen ultrasound or sa madalas na ino-order. Tapos, blood test hindi kailangan unless nagsususpecha ka ng pancreatitis. Okay. Ito napakalayo ng pinanggalingan nito. Dito lang sa tabi ko. May pinasang tanong. Doc, anong edad ang dapat na nagpapacheck daw for pancreas? For pancreas, siguro at around mga 35-40. Matagal pa naman. Oo, Pero, bata ka. mas bata kung may history ng gallstone sa family. Ganun ba? Okay. Ito naman, mula kay 3949. Good morning po, Doc. Ma'am Connie. Pag po ba may bukol sa, spleen, may connect din po ba yan na pinag-uusapan sa pancreas? Iba. Okay. Wala naman pala. Okay. So, Doc, ito kasi 8:43 na. Kasi marami pa tayong mga tanong. Pero gusto natin malaman yung mga ibang mga tanong na pinagsama-sama namin. Sure. Kung ito ba ay totoo o hindi. Mythbusters. Oo, sa ating segment na Doc, totoo ba? Doc, totoo ba? Kapag nawala na ang matinding sakit ng tiyan, magaling na ang pancreas. Wala na ang pancreatitis. Doc, totoo ba? In a sense, yes. Oo. Kasi yun yung unang naming senyales na gumagaling na yung pancreas. Pinapakain na namin unti-unti yung mga yan. Ayan, okay. Unti-unti meaning, Kasi susubukan muna namin painumin. masakit ba pag kumain? Yes, kahit tubig. kahit Hindi mo tubig. ma-tolerate. So, wala silang Kaya gutom. naka-dextrose. Kaya ang treatment ng pancreatitis, hindi pinapakain, pinapainom, pain reliever at suero. So, ibig sabihin, ang payat mo nun, no? Papayat ka. Oh, pero pero hindi maraming maganda. ibang magandang paraang Huwag pagpapayat. tayong Wag yun. wag yan. Erase. Ito, may mga herbal o natural na lunas na magpapagaling sa pancreatitis. Doc, totoo ba? Unfortunately, wala pa akong nahanap. Naghanap po ako Naghanap ka? ng ebidensya, unfortunately. Wala pa. talaga. Okay, Doc, totoo ba kahit hindi umiinom ng alak, maaaring magkaroon ng pancreatitis? Yes, because of the gallstone. Oo, Yun yung oo. pinakamalala. Pero hindi nakakatulang ang alak para sa pancreas. Ayan. So, ito, ang dami pa natin. Babalikan ko muli, ang mga tanong natin, Doc. Ano ang mangyayari pag di nakuha o naalis ang gallstone? Lalala ba lalo yung sakit na sa lapay? So kung wala Wala ka kay namang 0187. pancreatitis, may gallstone ka, there are 5 na major indications para tanggalin. Oh. Una, paulit-ulit siyang sumasakit. Mm. Pangalawa, namamaga na si Okay. abdo. Okay. So, pangatlo is sobrang laki na nung bato. 2.53 centimeters na yung bato. Malaki Tanggal na. mo na yon. Oo. Pang-apat, nagkukos na ng komplikasyon si bato sa abdo, katulad ng pancreatitis. Patanggal mo na kasi nagko-complicate na siya. And yung fifth reason for removing the gallbladder is kung merong operasyong gagawin at malapit si gallbladder, pwedeng siyabay na ng surgeon. Ayun. So madalas, Alright. pwedeng hindi patanggalin ang Ayan, at ang least, gallbladder. tsaka importante pag ganyan, regular na check-up. Check-up, yeah, Oo. yeah. Mamaya pag-usapan natin kasi yung tanong tungkol sa mga tests di ba? So, mabibitinin ko muna ikaw, Joel Navarro. Abangan mo ang aking pagbabalik ni Doc. Ang ating oras ay 8:46 na po ng umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Sison. Super Radio DZBB. Balitang totoo. DZBB. Super Radio number 1.
mang sulok ng daigdig, aabutin. Tutuparin ang matayog na panata. Kapuso tayo, totoo ang binabalita. Kapuso, ikaw at ako. Serbisyong totoo, alay sa Pilipino. Buong-buo ang puwersa, tayo'y maninindigan. Balitang totoo, ating sandata at sandigan. Katotohanan ng magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng pananalatin sa bayan. Saan man tayo mapadpad, ipaglalaban ang totoo. Isa sa puso ng Pilipino. Magpapalaya sa bayan. Katotohanan ba? Katotohanan ang panata natin. Alinmang sulok ng daigdig, aabutin. Tutuparin ang matayog na panata. Kapuso tayo, totoo ang binabalita. Kapuso, ikaw at ako. Serbisyong totoo, alay sa Pilipino. Buong-buo ang puwersa, tayo'y maninindigan. Balitang totoo, ating sandata. Balitang tama, balitang totoo. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Sison. Ayan, napindot ko tuloy. Sige na nga, 8:50 na po ng umaga. At hindi lang ho dito sa inyo sa mga nanonood sa atin, sa GTV, pati na rin syempre sa Facebook Live, ang nakapagbibigay ng tanong. Ang dami na rin tanong ng mga cameramen natin dito. Libreng konsultahan po tayo. O sige, balikan na natin, Doc, Ang tanong ni 6111, Good morning, Connie, na madedetect ba ang pancreatic cancer by PSA mula kay Joel Navarro ng Pampanga? Hindi po, pang Hindi. prostate po ang Oo PSA. nga di ba? So iba 'yon, ibang topic 'yon, ha? Joel. Ito, mula naman yung namatay daw mula kay 3894. Sabi niya, namatay sa sakit sa pancreas dahil 10 years uminom nung halos nag-diet daw. Yung imported supplements, pampaslim, tinitimpla sa tubig na sumikat noon. At syempre, yun ho ang naging maaring dahilan kung bakit daw kaya nagkaroon ng pancreatitis, yung sa diet. Posible kasi Posible. 'di ba hindi ko alam kung ano yung nandun sa diet pill na ininom nila. Text ko sa'yo mamaya yun. Hindi ko pwedeng banggitin. Oo. Ito, yung fish oil vitamins, pwede ba o bawal? Mula kay 2896. Pwede, hindi Pwede. naman bawal ang fish oil. Oo nga. Baka daw kasi masira ang internal organs. Wala namang ganon. Parang hindi naman agad. Okay. Alright, mula kay 6118, totoo bang high ang chance na magkakaroon ng bato sa abdo kung gumagamit ng contraceptive pills?
side effect siya ng contraceptive pills pero hindi naman lahat ng naka-contraceptive pills ay nagkakagastos. Okay, ingat lang din tayo, no? Mm-mm. Diba? Kasi ang gumagamit lang ng pills madalas babae. Oo nga, Mm-mm. oo. Kaya lang kasi naisip daw nila, female, 40. Alam Pumasok na sa pumasok receptors na. ng Kanye. Mula naman sa 0330, anong difference ng spleen at pancreas? Kasi pareho daw related sa pagtunaw ng food. Actually si spleen ang taga-reprocess ng dugo. Hindi. So, taga-recycling plant siya ng... dami na natututunan. Tanong nyo lang yan, libre naman. Good morning po, saan pong hospital si Doc? Ayan na nga. Mamaya, excited kay. Mamaya pa yan. Mga tanong-tanong po na tayo dito. So in other words, Doc, talaga ang ating mapapayo for us na makaiwas dito sa pancreatitis o sakit sa lapay ay healthy diet. Yes. Yun pa rin, babalik tayo doon. Babalik tayo doon. Sige nga, sabi nila, pwede ho bang pa-example ng healthy diet? Okay. Mukhang hindi na nila kabisado. Kung evidence-based, ang pinaka-evidence-based na healthiest diet, yung tinatawag na Mediterranean diet. Mediterranean Yes, talaga. the Mediterranean diet is the diet around the Mediterranean Sea. Yes. At sarap Pero nun. ito yung 1/3 fiber, 1/3 seafood, 1/3 yung meat. Tapos para siyang pyramid. Mas bawas yung processed food, Wala na. mas pakonti ng pakonti yung ultra-processed food. So ang pinakamaganda is the Mediterranean diet if we want science-based. The problem with Mediterranean diet, medyo magastos siya. Kasi nga hindi naman tayo Hindi sanay tayo dito. sanay. Oo. Tsaka kailangan mo bumibili ng colorful vegetables and Oo, fruits. oo. Kulang din tayo Hanggang nun. processed pancit canton lang yung Huwag kain. naman po. Pero pwede natin gawin. Yes, If we kung try. kaya, that's the best diet. Siguro, Doc, magandang, kasi nasa Pinas na tayo, di ba? Mm-mm. Sabi nga nila, wag na lang tayo, kasi minsan marami nalilito. Ano ba yung process na yan, hindi ba? Yun, explain Ang mo na, mga Doc. process, yung mga delata. Yan. No? So, at Basta yung hindi mga ginawa ng naka-wrapper, Diyos. yung hindi ginawa ng Diyos o pinagawa niya na sa tao. Yan. Yung hindi tumubo galing sa Pag puno nag-explain ako, usually yung breakfast meals ng Pilipino medyo processed yun Oo eh. nga eh. Tapa, tosino, Yan, longganisa, exactly. salami, hotdog, Oo. corned beef. White rice na sangkaterba. Grabe, di ba? Bawasan, hindi ko po binabawal. Bawasan lang. Bait ni Doc, di ba? Mula naman kay 8441, morning po, naoperahan po daw siya sa gallstones by laparoscopy. Safe po ba na yon na nakukuha ko pa rin ba lahat? Mula kay Queen B ng Marinao, Bulacan. So, magandang klase ng operasyon yung laparoscopic cholecystectomy na yung standard kung kaya. So actually, ang purpose ng gallbladder is storage. So yes, nakukuha niya pa lahat ng importante basta iniiwasan niya na maulit yung magkaroon ng bato sa pamamagitan ng pagkain ng mataba at mamantika. Okay. Yeah. Mula naman to kay 2488. Good morning po. Nawala po ang husband ko dahil sa pancreatic cancer. I'm Sorry I'm to sorry po. hear that, ma'am, ha. Ayaw niya po daw ng surgery kasi risky ang procedure. Tanong niya, malaki po ba ang percentage ng survival? Kung pinatanggal ang pancreas, again, Doc, baka Yes. hindi niya narinig. Pagka po stage 1 o yung hindi pa kalat, the doctors will really try po na tanggalin kasi yun po yung ultimate chance of cure. Ang mahirap sa amin is madalas hindi namin naaabutan yung part na kaya pang tanggalin. Kasi too Yes. late na. Yes. So Malaki na kung yung bukol. naaabutan pa po talaga yung kaya pang tanggalin, gusto po ng mga doktor na matanggal po sana. Ayan. Okay. Ito, may connection sa sakit sa sikmura. Doc, 9682. Good morning po, Ma'am Connie. Doc, ask ko lang if yung may acid reflux, pwede ba siyang mag-cause din ng pancreatitis? Hindi naman. Ibang sakit po. Oo. So wag po kayo matakot. Hindi po porket may GERD or dyspepsia or gastritis ka, magkaka-pancreatitis ka. Wala naman kay 3699. Pagising daw niya, 56 ang sugar. Nag-almusal po daw siya. Nakalipas 2 oras, 140 na po. Pag mataas ang sugar, meron din bang koneksyon? Magkaroon ng pancreatitis? Hindi naman agad. Yung pong sa kanya, mababa yung sugar. Siguro, baka diabetic to na naggagamot. Tama po na tumaas after kumain. Yun ang expectations natin. Yung 146 po pagkatapos kumain is acceptable po. Ayan. Okay. Nung araw daw, may kwento talaga. Wala kay 9953. Connie, ako noong araw, nag-diet ako. Tuwing 5 p.m. lang kain daw niya fresh vegetables and fruits for 6 months. Napagaling daw lahat ng sakit kasi pag uwi daw dito sa Pinas, nagpa-check up siya. Perfect lahat ng kanyang lab test. So,
it's really something that we need to do, no, consciously. Maging intentional tayo, no, Yes. sa ating kinakain. I love the word intentional. Ayan, Yes. intentional talaga. Yung bang talagang iniisip Desidido mo. ka. Desidido Ginagawa mo. ka kung ano yung kakainin mo. Mm-mm. So, it's really ang pancreatitis natin na talagang pagkain lang ito. At Yes. genetics. Yes, Sabi mo, genetics and smoking. Yan. At Yan yung mga yung smoking. nagpapalala ng sitwasyon. pag sa lifestyle na, Yeah. lifestyle change na tayo dapat, ha? yeah. Ay, talaga naman, may mga may love letter na naman. Sige na nga, Doc. Dahil marami na hong nagtatanong saan nila kayo pupuntahan, i-share nyo na yung blessings namin. Malaman Marami na po puntahan salamat sa kayo. mga Oo. nagtatanong. Tatlo po yung aking main hospital. Sa PGP General Hospital, the Medical City Ortigas po, at St. Luke's Global City. Okay, so ang dami. Pero kung gusto po nila malaman kung ang inyong schedule, May sekretarya meron po po ako. siyang secretary, Apo. baka pwede Pwede natin po nating ibigay. ibigay. Ang cellphone number po is 0917. Bawal ang pen pal. Ay, hindi na pen pal pala. Phone pal pala. Secretary ko po ito. Kawawa po siya kung Oo nga, nagtatanong. sige 0917-117-3713. Again, Doc, again ha. Sige. 0917 0917 117 117 3713. 3713. Baka meron kang gusto pang idagdag, Doc, para lang last na Okay. mensahe. Diet-wise po, ang importante sa diet is kailangan po kain yung sundan. So, kung wala ka namang history ng gallstones, baka pwede sa'yo yung IF. Kung wala kang history ng pancreatitis, piliin mo yung diet na kaya mong sundan at pinipili mong sundan. Iwasan po ang alak hanggat maaari. Wag na kayong uminom ng alak. Wag pong manigarilyo at mag-vape. Parang awa nyo na sa mga pamilya nyo at anak. Ayan, talagang nagmakaawa na si Doc sa atin. Thank you so very much, Doc. Ang dami namin natutunan. It's a fun discussion at the same time, marami kaming, of course, na mababaon, di ba? Para Thank you, kami Ma'am mas Fanny. maging healthy and happy.